Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome pong muli sa isa pag-edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. And of course, ang Radyo Pilipinas World Service po isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Sa patnubay po yan at patnugot ng Presidential Communications Operations Office. And of course, kami po ay inyong napapanood at susubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapanood din at nasusubaybayan tayo sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube channel, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, papakinggan din po sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Kasama pa rin po namin maglilingkod sa inyo sa ating Master Control. Nandiyan pa rin si Mr. Milo Jonela, sa ating White Cassie Hero, and of course, ang ating pong executive producer, si Jerome Toledo. Muli po ako yung lingkod, Ray Sampang. Okay, marami po tayong mga kaganapan nangyari sa Pilipinas, sa mga sumusubaybay po sa ating mga overseas Filipino workers. Marami pong nangyari kagabi. For example, ito pong anunsyo mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nahuli na itong si dating Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List. Diyan po sa may Czech Republic kasi wala siyang dalang pasaporte at iba pang mga dokumentong kinakailangan dahil batay po sa impormasyon papasok sana siya ng Germany. Kaya lamang wala nga po siyang dalang sapat na dokumentasyon at wala siyang pasaporte. Pinabalik siya sa Czech Republic at doon na siya na-aresto. So sa ngayon po nasa pangangalaga po si Zaldico ng mga Czech Republic at patuloy ang pakikipag-ugnayan at coordination ng ating Philippine Embassy sa Czech Republic ng Department of Foreign Affairs upang maasikaso po kagyat ang pagpapauwi dito sa Pilipinas ni Zaldico. Ayan. And siyempre sa iba pang mga balita, inanunsyo rin kagabi ni US President Donald Trump sa kanyang Truth Social, ito pong ceasefire sa pagitan ng Lebanon at ng Israel. Alright? So umaasa tayo na itong ceasefire na ito sa pagitan ng Lebanon at Israel ay may papatupad. Okay? Sana may patupad ng maayos sapagkat sa mga oras na ito, especially hours after US President Donald Trump made the announcement, mukhang may patuloy pa rin na mga military activity o airstrikes ang Israel na ginagawa dyan sa Lebanon. Kaya yung ating mga kababayan sa Lebanon, kamusta na po kayo? Alam ko marami tayong mga followers sa ating Facebook page ng mga kababayan natin dyan sa Lebanon, sa Beirut. We hope and pray na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Lalo na dito sa may bahaging southern region. Tama. Kasi yung border ng Israel at ng Lebanon. Okay? Sana po ay manatili kayong ligtas. Alright? We are trying also to contact Lebanon para po makakuha tayo ng konting detalye tungkol dyan sa ceasefire na ano ba ang sitwasyon ngayon sa Lebanon. Is the ceasefire holding o nakakaranas pa rin sila ng pag-atake mula sa Israel? Pero ang main topic po natin for today is human trafficking. Yes, human trafficking. Alam nyo itong human trafficking, napakalaking usapin ito, napakalaking problema. Lalo na pag ang nagiging usually na biktima po nito, mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Okay? Pag sinabi natin mga Filipino migrants, ito po yung mga kababayan natin nagtutungo sa ibang bansa. Hindi sila OFW pero magma-migrate sila sa ibang bansa
documented or ika nga illegally papasok sa ibang bansa. Yung iba naman nagpe-petition ng kanilang mga pamilya na naturalized citizen na ng host country. Yung iba naman nakakapag-asawa ng foreign national. Pero alam nyo kasi, ang Commission on Filipino Overseas and CFO, nagbigay ng babala sa mga kababayan nating Pilipino na naghahanap ng trabaho sa labas ng bansa. Sa kabila ng mga bagong skema o schemes ng human trafficking. Ang mahirap dito, nire-recruit sila na magtrabaho abroad. Ang problema, ang kababagsakan po nila, hindi naman talaga trabaho ng isang sibilyan. Ang nangyayari, ang kinababagsakan nila, nasasadlak sila sa gera, na ibabala sila sa gera, na ipapasok sila sa military service abroad. Hindi na ho bago sa atin ito sapagkat matatandaan po ninyo, itong first quarter ng taong ito, pumutok yung balita na may nahuli ang mga military personnel, military units o military service units ng Ukraine na isang Pilipino na lumalaban sa panig ng Russia. Nahuli nila ito ng buhay, naging captive nila ito, nasa kanilang pangangalaga at nalaman nila na siya ay isang Pilipino. Pero nung in-interview po yung kababayan natin yan na Pilipino ng mga Ukraine authorities, lumalabas po na hindi naman talaga yun ang pakay niya kung bakit siya nagtrabaho sa Russia. So iba, civilian job ang in-applyan niya. Ang problema sa kalaunan, ipinasok siya sa military service ng Russia hanggang sa mapunta siya sa gera laban sa Ukraine. Yan ang ating pag-uusapan. Kasama ang Commission on Filipino Overseas. Kasama po natin mula sa CFO ang kanilang Chief Migrant Service Officer, Migrant Integration and Education Division ng Commission on Filipinos Overseas. Walang iba kundi si Miss Ivy Mira Valles. Miss Ivy, magandang umaga po at welcome sa Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray. So, ito po ay ang aking una ulit pag-guest sa iyo. Opo. I think ng mga nakaraang taon tayo ay madalas mag-usap. Yes. So, magandang araw din sa nakikinig dito sa Global na Tayo. Alam niyo po mga kababayan, si Miss Ivy, kung tutusin, siya yung unang-una nating nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng MOA with Commission on Filipino Overseas. Ang pangalan pa ng istasyon natin doon, Director Ivy, is Radyo Pilipinas Overseas pa, di ba? Yeah, Overseas. oo. So, it's nice to see you again, Sir Ray. Yes, it's nice to hear and see you too again. Pero sana nice yung balita ko, no? Hindi Anyway, kailangan, nice o hindi, dapat malaman ng ating mga kababayan. Yes, opo. Ito po ang importante ngayong araw. Dalawa tayo, may inform natin yung publiko dito sa warning na nilabas ng Interagency Council Against Trafficking kasama ang Commission on Filipinos Overseas. Alright. Speaking of that, Ma'am Ivy, ano po ba ang detalye ditong bagong modus ng human trafficking na nanghihikayat ng trabaho pero nauuwi sa pagiging pagre-render nila ng military service at nasasabak pa sa gera abroad? Oo, totoo yan, no? Yung kinukwento mo na yan, no? Iisa lang yung nagiging goal, dinadala yung mga kababayan natin sa ibang bansa, no? Under the impression na sila ay makakapagtrabaho nung kanilang gustong trabaho, pero dinadala doon sa area kung saan bibigyan sila ng visa papunta sa unknown destination. So pag nakarating na doon sa kanilang destination na yon, their contract ay were substituted, tapos they are compelled to work as military, no, hindi civilian but military, as soldier, to serve for that country. So unfortunately, merong mga kababayan na tayo na naka-receive kami ng report na ganito ang ginawa sa kanila. Yung iba nakapag-alis, yung iba naman ay nasawata ng immigration, naawat sa pag-alis. So marami ring klase ng pag-iinganyo ang ginagawa kasi ngayon uso sa social media ang work advertisement, di ba? Ray? So may mga kababayan tayo na kahit na nakapost lang doon, umu-okay sila.
Mhm. 'no, pumapayag sila. So, usapan lang sa email na magkano pamasahe papunta kunwari ng Hong Kong, Thailand, meet kayo dun tapos bigyan ng visa, tapos yun pala military work na yung gagawin. Mhm. Meron ding mga naman na iba na they recruit in groups. Mhm. Grupo, meron ditong mga Pilipino na nakikipagtrabaho na dun sa lugar kung saan may giyera and, our kababayan po are being enticed to join the group. So, nakakalungkot 'no, Mhm. yung although yung iba alam nila na maaaring ganito mangyari, yung iba naman ay we're just promised employment na hindi naman sa military. Itong human trafficking, Miss Ivy, siyempre solid ang provisions nito sa ilalim nung, Republic Act 9208 o yung Anti-Trafficking in Persons Act, ano? As At amended, oo, opo. tapos subsequent din yung amendment sa Republic Act 10364 at yung Mhm. Republic Act 11862 o yung Mhm, tinatawag na mm. Expanded Anti-Trafficking in Persons Anti-trafficking, Act. mm. So, ibig sabihin, nakakahanap pa rin ng loophole itong mga organisasyon na 'to, itong mga grupo na 'to, despite this much more expanded laws on human Mm, mm. trafficking. Oo, naku po, parang laging one step ahead sila. Kung masabi ko nga lang ho 'no, ang ating bansa ay nasa Tier 1 ito Mhm. ng US Department of State. So for 10 years consecutive, ibig sabihin tayo dito, we comply with the minimum standards 'no, globally kung Mhm. saan ang human trafficking po ay binibigyan talaga natin ng paraan to combat o para labanan. Pero still, as you mentioned, marami pa rin po talaga, maraming dahilan, eh. Mhm. So unang-una siguro ang one good news, ang public ay alam na ang 1343 action line or alam nila how to report. So, Mhm. nakakakuha tayo ng datos. That's one good side 'no ng ano, ah, report na nakikita natin. Pero yung patuloy po na iba't ibang klase ng mga calamities, Sir Ray, Mhm. Mhm. bagyo, sobrang lakas ng flooding and all, that pushes our kababayan to leave the Philippines and try to Mhm. look for employment, Mhm. yan yung nagiging weakness din natin. Mhm. Mhm. Na kung saan kung may mga ganitong ino-offer, 'no, pinapatulan natin, lalabas pa rin tayo ng bansa. So may mga push factors pa rin. Mhm. Kahit na meron tayong very solid na law, 'no, meron pa rin talaga na nagagawang paraan. Like recently when we did yung nagkaroon ng pandemya, all the traffickers went online. Mhm. So they tried to entice the public using several ads, media, using the social media platform. Mhm. So, gano'n pa rin, nakagawa pa rin sila ng paraan upang mabiktima. Tayo naman po sa Interagency Council Against Trafficking, hindi lang natin sila sinasabayan, we try to find ways para maunahan din natin sila. So, Mhm. ayun nga meron tayong 1343 action line sa mga nakikinig, rape, puwede silang mag-report through Hmm. calls, email, or messenger. Puwede Mhm. silang sa anong tawag dito, yung sa Facebook, Yes. i-aano nila, ila-like nila so they Oo. can message us Oo, o anytime. kaya mag-post lang sila ng comment dun, magsabi sila kung ano Yes, yun. yes. Mhm. Babalikan sila ng aming mga case officers. Mhm. Alright. Pero ang napag-usapan natin ngayon, Ma'am Ivy, is yung mga OFWs. Pero what about Filipino migrants na nasa ano Ah, na, may nabibiktima rin ba na nabibiktima na naiengganyo nitong mga grupo na 'to na magtrabaho sa mm. ibang bansa although migrant na sila sa kanilang host country. Tapos kababagsakan pala nila giyera. May mga gano'n din ba sitwasyon? Mayroon tayong mga OFW na nasa ibang bansa pero iba naman yung kanilang modus, Sir, eh. Ini-invite naman nila kunwari nagtrabaho ka as a skilled worker kunwari in Singapore, Mhm. ta's makaka-receive ka ng offer to go to Laos, Cambodia, yun pala sa halip na skilled worker ka gagawin kang scammer. Mhm. Naku. You will be forced, yun yung tinatawag nating forced scamming. Mhm. Mhm. Meron ding iba kunwari dati kang worker sa abroad, Mhm. you're invited to go to these countries again, Thailand, Mhm. Cambodia, gagawin kang love scammer. Mhm. Mhm. So may mga kababayan din po tayong nabibiktima sa ganyan. No, ang dali lang sana ikwento na ganito pero once you, hear kung ano yung mga pinagdaanan ng mga kababayan natin, kalunos-lunos talaga. Mhm. 'No, Mhm. Mhm. kinukulong sila, Mhm. sinasaktan sila, hindi naman pinapasahod, so hindi pinapakain.
No, you can imagine also, Ray, yung mga dinadala sa war-torn areas bilang ah, military, Okay. pinagsuserve sila. Yes. Ano sila, unfamiliar sa culture and environment. So talagang mataas yung risk Mhm. na madali silang mahuli o mapatay pa Mhm, in the, totoo. in the situation. Mhm. So maigting po naming babalaan ng publiko. Huwag niyo na pong tanggapin ang mga ganitong klaseng inaalok sa inyo Mm. na trabaho sa ibang bansa para maging military personnel doon. Ay, lalo na kung dinadaan sa online lang ano, sa mga Facebook Yes, page, oo. kung ano pa, Oo. mahirap i-verify kung sila nga Opo, ay legal o hindi. tama po kayo. At saka talagang kapag yan ay offer from online tapos walang verification tama ng DMW, tapos tourist visa ka pa, ay talagang you're in for Mhm. trouble. Okay. So papaano po, ano ano naman ang mga measures ng CFO para po Mm. mapigilan itong paglawak o pagdami na nabibiktimang ito? Okay. So alam naman po natin na siguro nabanggit ko na in some of my interviews na merong different migrant serving agency. Mhm. So meron tayong DMW who is in charge of those Filipino who wants to leave the country to work. Yan Mhm. yung kanilang focus. Kami naman, ang assignment namin sa CFO are the permanent migrants, permanent residents, mga descendants na pinipetisyon, spouses and partners of foreign national with permanent status. So magkaiba kami ng kategory ng kliyente o Mhm. constituents. So, may iba-iba rin kaming strategy on how Mhm. to prepare them. Sa amin Mhm. sa CFO, Ray, tuloy-tuloy pa rin yung aming pre-departure orientation seminar of frontline service to prepare the migrants. Kasi knowledge is power, di ba? Mhm. Yes, yes, yes. Information is power. So, once they are given the correct information, pagdating sa ibang bansa, di yan maloko. Mhm. So, Mhm. less na yung ating problema or less na yung ating pag-aalala sa kanila. And we also, of course, hindi lang naman yung pag-alis ang dapat bantayan. Alam natin na our country is experiencing a lot of parang concerns now and we Mhm. need help, Mhm. no? Kahit kaninong manggaling na help. And what better way na to receive help from but kung doon sa ating mga kababayan sa ibang bansa. The Mhm. CFO continues to encourage the diaspora of Filipino Mhm. Mhm. to Mhm. help in the national development also. Yun. So, may mga kababayan tayo na successful na who turns out to be philanthropists sa ibang bansa. May Mhm. mga highly skilled that can offer na work and employment or training in the Philippines. Mhm. Meron naman yung gustong-gustong tumulong sa edukasyon ng Pilipinas. The CFO encourage them. No, in fact, meron kami, Ray, this coming June. Yes. Baka na-invite ka na, meron kami yung Filipino, ah, Global Filipino Diaspora Summit. So Mhm. isa yun sa paraan ng CFO to encourage this Filipino diaspora for Mhm. national development or local development. Yun. So, tuloy-tuloy din kami sa aming mga community education program Mhm. to inform the public. Katulad nitong aming ginagawang radio interview, Mhm. may television, mayroon ding pagpunta sa malalayong probinsya just to teach them about trafficking activities, paano Mhm. ma-spot, paano i-report, anong probisyon ng batas ang makakapagprotekta sa kanila laban dito, kanino dapat magsumbong. So, ito yung aming mga ginagawang paraan. Okay. Well, Ma'am Ivy, ano naman ang papaano naman ang coordination ng CFO sa IACAT at Ang in dealing with this human trafficking situation? opo. Ang CFO is part of IACAT, Hmm. regular member. There's such thing as Interagency Council Against Trafficking, and it's made up of several agencies including the CFO. Andiyan yung mga very ngayon laging naririnig, the DFA, DMW, BI, ganyan. Marami pa. So nagtutulungan kami, Mhm. no, to combat different forms of trafficking. Mhm. Yung CFO's parang task is to manage the 1343 action line Mhm. Mhm. na number.
So the public can call that number, email, or message us through the Facebook na 1343 action line, and they can be assured that they will receive calls from us, Mhm. and we try our best to extend assistance to them 24/7. So So as yun ang assignment namin. We are mm, also tasked as the chair of the Advocacy and Communications Committee. mhm. Gumagawa kami ng mga materials to inform the public about this law, no? O kaya magsalita sa public using print, media, or yung social media Mhm, para mhm. makilala ng husto yung human trafficking. Wow, okay. So, sa ngayon po ba, Ma'am Ivy, may datos ba ngayon ang CFO available, na masasabi kung ilan ng, na biktima nitong human trafficking Ng na human ito? trafficking. I can only speak for the 1343 action line Okay. data. Mhm, Actually, Ray, we started in March 2011, mhm, and we have received calls already na halos 50,000, 58,000 mhm, mhm. na Wow, calls. wow. And out of those calls, ang legitimate na case, 940. 940. Oo, yung legitimate na Okay. kaso talaga. Mhm, mhm. Na tapos may mga natulungan na rin tayo dun sa legitimate na cause na 790 victims, Bah, actual victims. that's Iba-iba 80, yan. that's Oo, 80%, 80 to 90% na of ano. the one we got, no? Mhm. The one na we received. Ngayon, itong mga tong trafficking na modus, iba-iba. Mhm. Merong trafficking in the guise of intermarriage. Yun. Kunwari, Mhm, asawa, mhm, pagdating doon, trabahante ka pala. mhm, No? Meron din trafficking na nakuha kami na kunwari ay gagawin siyang model. mhm. Pagdating sa Manila, ginawa siyang sex slave ng propesor. Naku, Meron din namang trafficking na nanay niya mismo yung nag-traffic, nag-traffic sa kanya, pinilit siyang ipakasal sa foreigner. boyfriend nito na foreigner, no? Para i-abuse at a very young age. So iba-iba eh. So meron din kaming trafficking na because of forced coming, yung mga dinadala sa ibang bansa, Mhm, tapos nire-repatriate. So maraming klase yung kwento yung 790 victims na yan and 940 na case reports na yan. wow. Oh, So 58,000 ang calls, 940 case report, 790, sabi mo nga 80% ng mga case reports was able to help mhm. 790 actual Well, that's, victims. from out of Oo, the 900 plus na verified na oo. talagang real cases, 700 plus din ang naaksyonan na natulungan. Yes That's, po. what, Puwede rin 80%, kasing 80%, tama ba? opo, Oh, malaki. Malaki yeah, yung malaki. percentage ng Or ano, puwede rin natulungan. kasi yan sir ano, yung isang biktima, isang tao, Oo. marami yung kaso na nakuha about Mhm, that, mhm. her situation. And of course, So puwedeng pag puwedeng sinabi nating gano'n, eh. human trafficking, Ma'am Ivy, this also includes children. Yes, Mm. yes. No, yung Child lalo na trafficking. ngayon, nauso ngayon yung ano, nung pandemya, yung ginamit lagi, yung mga bata lagi nasa online, Mhm. yung online sex exploitation Yes, of yes, yes. children, Oo. that's USAIC. We also uh, help out, no, para ma-curb yung mga ganyan cases. Mm. So, ang main role ng CFO is to manage the 1343 action line, the primary hotline of the Philippine government, Mhm. kung saan ng DOJ yung nagpo-provide ng kanyang pag-operate resources, kami naman yung nagma-manage. Mhm. Opo. Okay. So, sa ngayon po, Ma'am Ivy, sa ilalim po ngayon ng, pamumuno ni Secretary Clink Ang ng, Mm. CFO, ah, do we see na ika nga itong human trafficking na ito mabawasan, at least hindi na umabot dun sa makakalabas sila ng bansa, kasi alam niyo, nabanggit niyo kanina, which is very very, Mm. ika nga troubling, yung nagpapakasal sa foreigner. Kumbaga Yes. na-entice yung Pilipina o kung sinong Pilipina man siya o Pilipino o whatever, na magpakasal sa isang foreigner, na hindi pa niya Mm. kilala, napapanood lang niya sa video call minsan, tapos magpapakasal sila, parang gano'n, papapuntahin sa abroad, Mm, tapos mm. kunyari do'n O sila magpapakasal, hmm, tapos do'n na magsisimula yung pang-aabuso, yung pag-ano yes, sa kanya. opo, Sa term ba unfortunately. na ito ngayon ni Secretary Clink Ang,
doon pa lang sa level na yon, hindi na kinakailangan umabot pa sa abroad makapunta yung kababayan natin. Mate-trace nyo na, ma-identify nyo na. That has been the goal of Secretary Ang. Ang napakabuti kay Sec Ang ay bukod sa siya ay very dynamic, he wants to go to the root to resolve the roots ng Mhm. problema. Mhm. Kasi nga tinututukan niya yung diaspora engagement to national development. He knew na poverty o yung kahirapan o yung kakulangan sa Pilipinas ng ating mga kababayan has to be addressed para Mhm. hindi na sila makompel to leave the country and Mhm. work or leave the country to get married and be abused. So gusto niya makakuha lahat ng tulong na pwede, no, sa kanyang mga kababayan Mhm. through the Mhm. assistance opo rin ng Filipino diaspora. Mhm. Mhm. So, Mhm. pangalawa, while doing that, bini-beef up din naman niya ang kanyang frontline Mhm. at ang kanyang 1343 action line. Mhm. Kasi Mhm. napakahalaga sa kanya ng professionalism and expertise nung kanyang personnel to handle cases. No? Kung ako nga sinasabi ko sa mga aking kasamahan, wala tayong pauuwiing luhaan. Siya Yun. naman, ang Mhm. kanyang motto sa tingin ko sa Mhm. akin lang paningin, no? Hindi sila ang mag-a-adjust sa atin, Mhm. tayo laging mag-a-adjust sa ating constituents. Yun. So I can see na the two angles is trying to resolve things, no, using yung pag-alis nila, Mhm. no, by protecting them, by giving them information, and yung pag-uwi dito ng tulong. Mhm. Well, it can be donation, it can be skill, or it can be businesses or Mhm. volunteer works in the Philippines. Wow, okay. Opo. Sige, talagang and of course siyempre bukod kasi diyan yung mga pre-orientation seminar na sinasagawa po ninyo, 'di ba? Mhm. Ma'am Ivy. I think nung Opo. yung nga yung pre-orientation seminars na yan yung una nating napag-usapan, remember nung Yes, nagsimula yung ating yes. yung ating programa nung Oo. Radyo Pilipinas sa overseas pa tayo. Yan yung Opo. lagi natin napag-uusapan, yung mga pre-orientation, pre-departure, Yes, sir. seminars na yan. So, malaking tulong din yan para at least dun pa lang sa level na yun, maharang na kaagad, ano? At, Correct, sir. Information pa lang. At saka marami na pong pinagbago sa aming mm, orientation seminar. mm, Meron na kaming online, napakaraming online kasi nga 'di ba we're trying to yung save mm, yung ating gasoline and like mm, to be more cost effective. So mm, sabi ni Sec, ba, damihan natin yung online na yan para people will not have to go out of their houses and yes, come to mm, CFO to mm, attend by your seminar. So we mm, offered more classes online and we offered more slots so mm, people can be accommodated. Walang luhaan. mm, No, we also have now we will be using yung mga asynchronous learning so they can just watch video, take exam, and receive the certificate. So mm, anytime they want, available ang materials. mm. No? Wow, So medyo tinatry din namin i-enhance pa yung aming frontline services to keep up to the need of our constituents. yan. And of course, alam ko may activity ngayon ang CFO, Mhm. Ma'am Ivy. Yes po. May kinalaman din dito sa pinag-uusapan natin. Ang activity natin ngayong June po, yung aming Filipino Global Summit. Yan, okay. Filipino Diaspora Global Summit po. Maybe you can I'm encouraging everyone to visit our website and Mhm, our Facebook for the details. mhm. Tapos in the coming December din, meron din tayong yung presidential awards. Yes, o yung papiyo. It's Mhm, that's Papio. Alam mo naman, no, biennial yan eh. mhm, No, so we're encouraging more siguro endorsements or applicants mhm, mhm. before the actual awarding. So Yes, may process pa naman po 'yan. okay. And probably we could siguro sa mga darating pang edisyon ng programang Global na Tayo o ng programa ng CFO, yung sa serbisyong CFO makita tayong muli.
Oo nga, Ma'am Ivy. sir. Matagal na yun, no? Oo, oo. I'm so glad, really. When I was told yesterday yata by Yes, attorney oo. that I'll be guesting, oh, that's Sir Ray. Tagal na. O O, parang i-guess mo ako ulit. pag bumalik ka dito, Ma'am Ivy, it's a homecoming para sa Oo, dito yes. sa Radyo Yes. Pilipinas. Okay. Opo. Ayan. And maybe you can invite us again for some Sure. more issues, Sure. no? That Sure. the kababayan would need to hear about, no? Yes, and Sige alam mo, po. kailangan na kailangan yan ng ating mga kababayan. That's why Radyo Pilipinas World Service is here para sa ating Filipino diaspora at sa ating mga overseas Filipino works. We want to fight misinformation, fake news, Yes. at mabigay yung tamang serbisyo para sa kanila. Yan ang mandate ng Radyo Pilipinas World Service. Masking alam naman ni Ma'am Ivy yan maski na nung Radyo Pilipinas Overseas pa. Yan naman talaga. At dyan kami Yes. nagkakatulungan ng CFO. O sa kaya aspeto favorite yan. ko kayo dyan eh. Okay. Well, thank you very much, Ma'am Ivy. I hope to Thank see you you again. po. We hope to see you again. Yes, sir. And, Anytime po, anytime. And probably No? baka makita tayo sa summit ninyo. Oh, Sa June. on Okay. behalf of SEC, thank you very much. Thank you very much, Ma'am Ivy. Maraming God salamat bless po. you all. God bless. Congratulations. Thank Ano you, na, thank you. Global night tayo. Thank you very much, Ma'am Ivy. Thank you. Bye-bye. Mag-ingat po kayo. Ang ating pong Chief Immigrant Service Officer ng Migrant Integration and Education Division ng Commission on Filipinos Overseas, si Miss Ivy Miraballes. Alam niyo, mahaba na po ang kwento namin, ang history namin ni Miss Ivy at ng Radyo Pilipinas World Service. Ulitin ko, hindi pa ho siya World Service noon. Radyo Pilipinas Overseas pa ho ang dala nating pangalan. I think that was tagal na, no? Hindi pa si Secretary Klink ang kalihim ng CFO noon. Nakalimutan ko na yung pangalan ng former secretary noon, pero hindi pa si Secretary Klink Ang. That's why I was very happy and excited nung malaman kong guest natin si Miss Ivy Miraballes. It's been a long while at nandyan pa rin siya sa CFO, still doing what she does best for the benefit and welfare of the Filipino diaspora at maging ang ating mga OFWs. At sa ngalan po ni Ma'am Ivy at ng mga nakasama natin dito sa ating Global na Tayo sa edisyong ito ng ating programa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan nila Milo Janela, ni Hero at ni Jerome, ako naman po ang lingkod, Ray Sampang, hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.